to Davao Light kasi hindi na namin alam kung saan talaga kami magbabayad ng light namin. Last April, hindi muna kami nagbayad kasi we're waiting for the second bill. First bill was Nordeco, so na-receive na namin yon. And the second bill, hinihintay namin from Dove Light pero walang dumating. And then, last time, dumating naman yung check ng for May. Pero Nordeco pa rin. At nakalagay doon is notice for disconnection na siya. So, we will clarify everything sa Dove Light. Kung ano ba talaga. Nakakonect ba kami sa kanila or not. Kasi, 2 months na silang hindi nagbibigay ng bill sa amin. And yet, Nordeco said na madi-disconnect na kami within 48 hours kapag di pa kami nagbayad. Kaya we will go there and clarify everything. And hopefully, sana makuha namin yung sagot na gusto namin. Kasi last time na nagpunta ako doon, they only said na sa amin kayo dapat magbayad. Both companies, yun yung sinabi. So, last time, yung February to March, na bill namin is binayaran talaga namin both companies, Nordeco and Dove Light. Pero hindi naman pwedeng ganun lagi na dalawang bill yung aming babayaran. So, yun. We will go there today. So, let's go. We saw Andre here at 7-Eleven and he said na same situation siya sa amin na nagpa-transfer din siya sa Dove Light but then later on and here he is and Andre is here already. We will all go to Dove Light. Все было в степи, вообще все. May accident dito kahapon. Ходили вот народу, там, наверное, погиб. There's an accident over here. I don't know what, but Coca-Cola. Смотри. Ang daming tao. Ayun o. May mga police and there's a Coca-Cola cases in here over there. Ayan, 3 sila. San Miguel Beer. Ano to? Yun din. And this one. So maybe ang 3 yan yung nagkaranggolo siguro sila. Hindi ko alam. Pero marami sila doon. 3 sila. Oh, meron pa doon. Kasi may police here. May sudan yan? Нам надо оплатить чек. Ayan. Meron pa dito. Yan. Yan. Ito. Sa gas. Baka kasali pa yan? I don't know. And now we're here at Dove Light. At ang daming pila. Oh, diba? Ang daming ang daming pila. Lahat daw yan nagre-reklamo ng iba-ibang reklamo. Meron yung mataas yung reading, meron yung maliling reading, and whatsoever. Pero sa amin, iba yung case namin. And they said, sabi ni Kuya, na nalo na daw yung Dove Light. So, ang mag-overplace na, tama ba yung word ko? Ang mag-overtake na ng current namin is Dove Light. Full samal na daw yun. And he said na nakalagay na daw yun sa tarpaulin mismo sa barangay hall. So we will verify at the barangay hall kung meron nga talagang nakalagay doon na Dove Light na talaga kami magbabayad. And he said na, sabi ko kasi, March lang yung nabayaran namin. April and May, wala silang binigay na bill. So, paano kami magbabayad? Sabi ko. And they said na sa app daw. So, may app na sinabi si Kuya. And I've downloaded it. And meron naman. Tapos, ang babayaran namin is 28 pesos lang for 2 months. Kasi hindi pa naman talaga nagagamit yung current namin. Kasi nga, kakakabit pa lang and ongoing pa lang yung aming pagbibuild ng house. So, hindi talaga siya ginagamit. And then, ang nakalagay sa app nila is minimum of 70 pesos. O diba bongga? 28 lang yung babayaran, tapos 70 daw ang minimum.
Tapos, ang sabi naman ni Kuya, okay lang, i-minimum mo na lang, bayaran mo na lang in advance, sabi nila. Tapos, maliless na yun on the following month. So, okay, pinindot ko yung 70 minimum. Pero, ang worst na naman, may bayad pa rin. May fee na 30 pesos. So, mas mahal pa yung fee kesa yung babayaran ko talaga na 28 pesos. Iyon. Kaya sabi ko, andito na rin lang kami. So, magbabayad na kami here, sabi ko. So, pero ayaw ni husband kasi nagmamadali siya because may gagawin pa siya. And kailangan ko rin sunduin si Hannah. Baka mali ako. So, tinanong ko si Kuya kung pwede bang magbayad. Nasabihin ko na lang yung account number and then they will just search for it. Kasi ayaw na mag-open ng ng app nila kanina. Ewan ko kung bakit. Hindi ko na siya ma-open. Maybe because of poor signal or whatsoever, pero hindi ko siya ma-open. Then sabi ni Kuya, hindi pwede. Dapat daw may screenshot sa account. Pero hindi ko siya na-manage to screenshot kanina. So, ayun. Umuwi na lang kami. And then I will try later on na bayaran. At tapos, tinanong ko na rin regarding sa case ni Andre. Sa kanya kasi Конечно, ты можешь с БДО банка, что ты не заплатишь? да, можно. Ну вот, заплати с БДО, да и все. Ну как платить, Димочка, если я не знаю? А, это не открывается. Да, не открывается. And sa kanya naman is he will transfer. Wala. Kaya, ayun, hit natin ang mga documents. He has, pero hindi na makita yung number. So, he will just wait for the pin from Locteco daw, sabi niya. Para malaman yung account number niya. And mga details na dapat niyang ilagay doon. And regarding naman sa tinitirhan namin, sabi nila is kailangan ng online. So, online application. So, ipapadownload ko na lang sa landlord nila yung application. Kasi hindi naman pwedeng sa amin din. Kasi pinatry ko sa kanila, paano ko babayaran yung isa Kuya? So, kailangan pa ng ibang phone pa dapat or ibang gadgets para ma-download ulit yung isang pa. Parang on the process pa lang yata yung application kasi ewan ko ba? Tapos ayun, kanina nakausap ko rin yung talagang meter nila. Kasi yung problema sabi nyo. And then ayun, sabi niya, wala naman siya magagawa kasi nga parang nag-a-adjust pa lang yung company kasi simula pa nga lang. So, they're just starting pa lang yung kanilang mga processes, companies or whatsoever tawag doon. So, yun, wala kanina bayaran today. Pero ang sabi ni Kuya, if halimbawa nga kasi may notice of disconnection na kami from Nordeco, sabi niya. If halimbawa putulan kami ni Nordeco, sila na daw yung magkakabit and it's free, sabi niya. Sabi ko kanina, pwede ko bang i-video Kuya or i-record man lang yung sinasabi mo para sana evidence na talagang yung sinabi niya. Pero sabi niya, hindi daw pwede. So, yun. Ako na lang nagsabi. Here. Kaya, we will see kung puputulan nga kami talaga ni Nordeco or what. Pero kung if ever na puputulan kami ng Nordeco, tapos nawala yung live, so meaning, sa kanila nga talaga yung parang, di ba? Ano ba? Parang gano'n. And then, iko-connect na lang ni Dab. Pero sabi kasi niya natalo daw si Nordeco sa hearing. So, si Dab Life na ang mag-take over ng pool sa mahal. According to Kuya Security. So, yun na yun. And now we stop by here at Genaro in front of City Hall. My husband will buy something for the construction. Yan, let's go. Morning. Ayun, nandun siya. And I will just explore. I found this one here.
Para magka-idea lang ako ng price. Ang mahal pala ng rice cooker. 1 liter lang to pero 1,100 na siya. Tapos yung 1.5 liter naman is 1,200. Mahal din pala. Ayan, yung gripo na yan. This reminds me of my childhood. Ganito yung gripo namin sa bahay noon. Bata pa ako. And then later on, sa bahay naman nila Salia is ganito. May mahal pala. 2.8. Ang ganito. Magkano naman to? 1.8. May gumagamit pa kayo ng ganyan ngayon nowadays. Natawa naman ako kay husband kanina kasi duman ako dun sa may counter. Tapos habang nagsusulat si ate, sabi niya, "Hello, this is my wife," sabi niya sa akin. Ang sagot ni ate, "And so?" A few moments later. And now I will go to Barangay Hall to verify yung kanilang sinabi na may ano daw doon. May naka-tarpaulin na daw doon na sa Dove Light na kami magbabayad. So, we will see kung totoo nga yung sinasabi nila. Yan. So, I'm now here at Barangay Hall. Tingnan natin kung yan nga. Yung mga tarpaulin dyan. Kung nandyan siya. We will see. Pero ALS naman yan, o ALS. Ito ALS. Emergency hotline yon. Kaya saan? Wala namang nakalagay. How about here? Pahibalo, City Mayor's Business One-Stop Shop for vaccination. Pwede mo kung mag-apply online. I think hindi naman ito. Ayun. Tinanong ko na sila doon kung nasaan yung tarpaulin. Nandito pala sa pinaka road. Tignan natin kung ito nga. And sabi din nila sa Dove Light na nga magbabayad daw. Ito siya, notice to the public, this property is under writ of possession. Writ of possession na daw siya. Ayan. Davao Light and Power Company Inc. This writ was issued pursuant to rule number blah blah blah. Ayun. Ayan, meron nga. So, totoo nga yung sinasabi nila na Dove Light na. So, we will pay for Dove Light na. At sana nga. Sana hindi na magka-problema. Ayun. Pati mga consumers nalilito na talaga sa mga companies. Kasi naman, dami-dami nilang ano. Dati, ano na nga yun? Hindi siya Dove Light na Nordeco tsaka Daneco, yun naalala ko din dati. Between Daneco and Nordeco. Ngayon naman Nordeco and Dove Light na. Ano ba yan? So ayun, we will just pay for Dove Light. I will try later on sa kanilang online payment kasi yun lang yung way talaga na makakapagbayad kami. Kasi wala naman silang binigay na bill. Nandun yung bill nakasulat sa mismong online app nila. And kaninang inopen ko na siya for the second time kasi nag-register lang ako for the first time. Hindi ko na siya ma-open. So I will try later on sa bahay if ma-open ko siya, and I will just pay the minimum 70 pesos plus 30 pesos na ano na fee. Mahal. 28 pesos lang yung babayaran ko. So, ayun. Ang cute nito, oh. O, diba? Ang cute ng mga goats. If Hannah will be here. Ayan. Sigurado, pupunta siya dito at matutuwa siya. And she will touch those goats. Maybe later, I will tell her na may mga baby goats here. Ang cute nila. Dati nagpapabili talaga si Hannah. Nung nasa Russia pa lang kami, sabi niya, "Papa, kapag umuwi tayo ng Pilipinas, bili ka ng goat ha," sabi niya. Gusto niya talaga magkaroon ng goat. Pero hindi pa siya namin binibilhan. So, that will be all for today. See you in the next vlog. Bye-bye! I can't wave you goodbye kasi ayan, dami kong hawak. Bye-bye!